ba yung mga best indoor plant na magandang ating i-maintain na kahit hindi natin sila ma-monitor. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron akong mga plant baby sa aking harapan. Ito po yung aking pinapatubo sa pamamagitan ng tubig. Ayan, dahil po naging busy na po tayo at nagba-back to normal na po ang ating society sa mga sandaling ito. Minsan nakakalimutan na nating magdilig. Yung iba, no, hindi na natin namamalayan kung kamusta na ba ang ating mga plants. Baka mamaya ang iba sa kanila nadededo na. Hindi natin alam. So ano ba yung mga best indoor plant na magandang ating i-maintain na kahit hindi natin sila ma-monitor, ay pagbalik natin sa bahay, buhay na buhay pa rin sila. Hello viewers, ito na ang ating top amazing plants na nabubuhay sa tubig, Zanzibar Gem o kilala bilang ZZ plant. Ang Zamioculca zamipolia o kilala bilang ZZ plant, kapag ito ay pinaikli ang pangalan, ay nandiyan na noong unang century pa. Ito ay nag-originate sa Africa at kayang-kayang mabuhay sa matinding tagtuyo. Ang ZZ plant ay itinuturing din na isa sa pinakamahusay na air purifier. Ito ay ayon sa pag-aaral ng NASA na kung saan kanilang nakita na ito ay nakakatanggal ng mga toxins gaya ng xylene, toluene, benzene sa hangin. Mayroong kumalat na mga balita noong 2010 na ang ZZ plant daw ay toxic at nakakakos ng cancer. Ngunit ito ay hindi totoo. Toxic siya pero hindi siya cancerous, kaya ito ay bawal kainin ng mga pets at ating ilayo sa ating mga children. Napakadali lamang magpatubo ng isang ZZ plant. Mag-cut ka lamang ng isang stem neto o kahit ilan ang gusto mo at ilagay mo ito sa tubig. Makikita mo na ito ay unti-unting nag-uugat sa loob lamang ng isang buwan. Para healthy ang ugat ng ating mga ZZ plant, huwag kalimutang magpalit ng tubig weekly. Maaari mo itong panatilihin sa loob ng iyong bahay dahil hindi niya kailangan ng direct sunlight dahil kayang-kaya niyang mabuhay sa indirect bright sunlight. Hey, that's pretty good! Pothos. Ang pothos ay kilala bilang golden pothos, hunter's robe, ivy arum, money plant o taro vine. Tinawag rin itong devil's ivy dahil hindi ito basta-basta namamatay kahit itago mo siya sa loob ng dilim. Ang pothos ay nakakatulong din sa paglinis ng hangin at siya ay napaka-perfect sa ating offices, living room dahil sa kanyang pag-alis ng carbon monoxide sa hangin. Napakadali lamang magpatubo ng pothos. Ito ay isa sa mga recommended na halaman na kayang mabuhay sa tubig. Mag-cut ka lang ng isang stem nito na mayroong node at ilagay mo lang siya sa isang tubig. Makikita mo o hintayin mo ang pagtubo ng mga ugat nito. Kung gagamit ka ng tap water sa pagbababad dito, patiningin mo muna ang iyong tubig. At huwag kalimutang magpalit ng tubig linggo-linggo para maiwasan ang disease. Aglonema. Ito ay kilala rin bilang Chinese evergreen. Siya ay isa sa mga most popular houseplant dahil sa kanyang color variation. Siya ay slow-growing plant pero napaka-attractive ng kanyang mga dahon. At higit sa lahat, hindi niya kailangan ng full sun kaya perfect tong indoor plant. Nagkaroon ng pagtatalo kung ang halamang bang ito ay mabilis o mahirap patubuin. In general, madali lang ito kung iyong susundan ang rule. Ang darker green varieties ng aglonema ay tutubo sa mga shaded area. Samantalang ang variegated variety naman nito ay kailangan ng brighter light pero wag mong i-expose ang iyong aglonema sa direct sun. Alam mo ba na ito ay kaya ring mabuhay sa tubig? What? Kumuha ng malinis na jar at lagyan ng clean water at ilagay ang iyong aglonema. Makalipas ng 4 hanggang 7 linggo, mapapansin mo ang unti-unting pagtubo ng ugat nito. Kaya kung nahihirapan ka nang i-monitor ang lupa nito, mabuting ibabad mo na lang siya sa tubig. Bamboo plant. Dracaena sanderiana o mas kilala bilang lucky bamboo plant. Ito ang halaman na napakadaling alagaan. Ito ay ibababad mo lamang sa tubig at ito ay mag-uugat. Ngunit ang tubig na kailangan niya ay dapat non-chlorinated dahil siya ay maaaring malason o mamatay sa mga chlorinated water. Kung tap water ang gamit mo, mabuting magpatinang na lang muna ng tubig.
Good water hygiene ang kailangan ng halamang ito. Hanggat maaari, linggo-linggo ay iyong papalitan ang kanyang tubig. Napakadali niyang i-maintain dahil hindi mo kailangan ng full bright sunlight para mabuhay siya. Gaya mo, basta may hawak na cellphone kahit hindi lumabas at hindi maarawan ay okay lang. Why are you crying? Ang iyong ilaw sa bahay ay sapat upang mabuhay ang ganitong uri ng halaman. Ang Lucky Bamboo plant ay maituturing na isa sa pinakamatatag na indoor plant. Arrowhead plant. Maraming pangalan ang halamang ito. Tinatawag din siyang arrowhead vine, American evergreen, five fingers at nephtitis. Kung nais mong magkaroon nito ngunit nahihirapan kang i-maintain ito na nakatanim sa lupa, no problem dahil kayang-kaya niyang mabuhay sa tubig. Maaari kang gumamit ng mga water-soluble fertilizer para manatiling healthy ang ugat ng iyong mga halaman. Mahigit 30 species meron ang arrowhead vines, pero ang most common na nakikita na kinocultivate ay ang Syngonium podophyllum. Walang magiging problema kung ang Syngonium podophyllum ay ilalagay mo sa tubig. Ngunit kailangan mo siyang iharap sa bright light pero hindi direct sun. Mayroong mga article na nagsasabi na maaari mong gamitin yung tea bag. Sinasabi na kapag binabad mo ang arrowhead plant sa katas ng tsaa ay mabilis itong mag-uugat. Pero sa akin, hindi ko pa ito nasusubukan. I-try ko nga. Pero kung gusto mo talagang mag-explore, bakit hindi mo subukan? Obserbahan mo alin sa dalawang ito ang mabilis tumubo ang ugat. Kung ito naman ay nasubukan mo na, huwag mo kalimutang mag-comment para naman i-share mo sa amin ang iyong karanasan. Wow naman! Wow! Peace lily. Ang peace lily ay isa sa mga most common houseplant dahil sa bukod sila ay napakaganda, napakabilis pa nilang patubuin. Ang peace lily ay isang evergreen plant. Ibig sabihin, ang kanilang green luscious na mga dahon ay nagtatagal sa loob ng taon. At kung mayroon ka namang sapat na liwanag sa loob ng iyong tahanan o sa labas man, naku sila ay nagpo-produce ng magagandang puting bulaklak. Pero na-experience mo na ba sa pag-aalaga ng peace lily ay nagiging brown ang mga tip nito o di kaya nagiging dilaw? At magsasawa ka na bang tansyahin kung gaano kadaming tubig ang ididiling mo dito? Well, no problem. Dahil ang peace lily ay kayang-kayang mabuhay sa tubig. Mula sa lupa, unti-unti mo o dahan-dahan mong paghiwa-hiwalayin ang mga stems nito. Linisan itong mabuti. Ang goal mo ay maalis yung mga lupa na nakakapit sa ugat nito. Maaari mo itong gupitin kung masyadong mahaba ang mga ugat nito. Just make sure na hindi mo tatamaan yung pinaka-crown niya. Mas okay kung rainwater ang gagamitin mong pambabad sa peace lily. Sa sandaling panahon lamang makikita mo ang unti-unting pagdami ng mga ugat nito. This time, hindi ka na mag-aalala kung madededo pa si peace lily mo. Nagbibiro lang ako. Wandering Jew. Nakakawindang ang dami ng uri ng Wandering Jew. Baka meron kang isa neto at hindi mo alam na ito ay Wandering Jew pala. Ito ay isa sa most popular and commonly grown houseplant sa buong mundo. Ito ay kilala rin sa kanyang botanical name na Tradescantia. Ang most common Tradescantia o Wandering Jew ay ang Bianca, Lilac, Lavender at Rainbow. Kabilis mag-ugat ng halamang ito mapalupa man o tubig. Ito ay great houseplant dahil siya ay napakadaling alagaan lamang at napakabilis niyang lumaki at i-propagate. Kung ito ay ilalagay mo sa tubig, gumupit lamang ang stem nito. Tanggalan ng dahon at magtira ng kahit 2 to 3 inches ng tangkay. Matapos nito ay pwede mo na siyang ilagay sa tubig. Mas maganda yung pinatinang na tubig para medyo mawala yung chlorine. Mas okay kung maglalagay ka ng liquid fertilizer sa tubig na pagbababara nito para mabilis siyang mag-ugat. Magsisimula itong mag-ugat sa loob ng 3 linggo. Makakapansin ka ng mga kulay puti na tumutubo mula sa stem nito. Ang pag-aalaga ng halaman gamit ang tubig ay napakadali. Ito ang pinakamabilis na process kung gusto mong magkaroon o magpaugat ng isang halaman. At personally, itong paborito kong proseso dahil walang kahasel-hasel. Hindi ka mag-aalala na mangingitim o maninilaw ang iyong mga halaman. Kung sa soil may tinatawag na thumb rule bago ka magdilig. Sa tubig naman, ano sa palagay mo? Ako, ang tawag ko dito ay cloudy rule. Dahil kapag nakita mong nagka-cloudy na ang iyong tubig, it's time na papalitan mo na ito. Ang ibig sabihin ay may namumuo ng unnecessary bacteria sa loob ng iyong tubig. Kaya kailangan, palitan mo na ito. Ito naman ang tinatawag na good water hygiene. Dahil kapag pinabayaan mo ang malabong tubig, magiging sanhi ito ng root rot o pagkabulok ng ugat ng iyong halaman.
Make sure na malinis na tubig ang iyong gagamitin sa pangbabad ng iyong halaman. Based sa aking experience, ang ginagamit ko ay distilled o purified water para chlorine-free. At ang resulta, malalago at malulusog na mga ugat. Sinasaludohan kita. Ayan guys, ito yung mga halaman na binanggit ko doon sa ating topic for today, yung mga nabubuhay o kayang mabuhay sa water. So meron lang akong mga 4 na halaman doon na nasa water, no? Yung iba kasi naitanim ko na. Okay, meron tayong pothos dito, meron tayong peace lily na meron na rin ugat, at meron na rin tumutubo na dahon. Ayan, o, ayan yung ugat niya. Ayan, mapapansin niyo yun. Kasi ito yung kanyang dahon, tumutubo. Ayan yung dahon. Ayan, di pa siya masyadong maugat, pero sooner or later mag-ugat na. Ang importante buhay siya, diba? So, yung ating aglonema, ayun, ugat na rin siya. At yung ating, again, pothos. Actually, yung aking ZZ plant ay naitanim ko na. Nag-ugat na kasi siya ng maraming. So, itinanim ko na siya. So, at itong ating Chinese bamboo. So, ayan po. I-try ninyo, mga kahalaman ko, mga bising plantita na ngayon. I-try po ninyo yung ganito kasi napakaganda na kahit hindi mo i-monitor, ay tiyak buhay na buhay sila. Sa ating pong pagpapatuloy, nais ko po munang pasalamatan sila Ma'am Teresa Di Malanta, si Ate Feli Sudo, si Sir Alti Victa, yan ang mga masugid nating manonood. Maraming pong salamat sa pagsubaybay ninyo. Sila Liza Clerk, ayan, at muli maraming pong muling salamat sa inyong lahat. At muli po, God bless us